ang naantig sa viral video ng isang inang hirap mang maglakad. Hinihahatid pa rin ang kanyang anak sa eskwela. Ito ang kwento ng inang si Vic Vic ng Bohol at kung paano niya literal na iginagapang ang pag-aaral ng nag-iisa niyang anak na si RR. Literal na iginagapang ng babaeng ito ang pag-aaral ng kanyang anak. Parang may pumapana. Hindi namin nakikita eh. Nakabapang na. Pinabalik ko yung yan. Wala. Sa Gindulman sa Bohol, araw-araw ganito ang ginagawa ni Vic Vic at ng 5 taong gulang niyang anak na si RR. Hindi normal ang binti ni Vic Vic kaya hirap siyang makalakad. Ang kanyang mga kamay ang nagsisilbi niyang mga paa. Patay ka talipsik. Dahil hirap sa pagsampa, sa bungad lang ng tricycle malimit pumupwesto ang mag-ina. Pag-eskwela, ako sa kami pinikab, pinangga ko ni Jaka Adjo. Isag na si dahilan at ihatod gihapon ko ni Ja. Pagpara ni Diya kay Ladyo naman, di arang na mong apa sa pedikab. Dugay man siya makasaka, na tagat may tricycle gali uban, masuko pag dugay ka. Ang bata mo saka, dya, malain ba dya po kasabaan ang anak. Pagdating ng eskwela, kailangan namang umakyat ni Vic Vic sa hagdan na may 20 baitang. Maingon na ako nga, ato naram na ihakod na imong anak, ikuan naram nagtrisikin, ipasakay ba, padung nagtungin. Unsa ang madisgrasya ang anak, mabalik pa day nga, bahalang magantos ko kaysa madisgrasya ang anak. Pag-abot na mo, kami po duha mo sa kahagdanan. Masud na kong una, hindi ko doon si Jaan to. 3 oras siyang matyagang naghihintay na matapos ang klase ng kanyang preschooler na anak. Malipay na raman po ko kay lambing man siya. Ug oras nga na ibatiw ng anak, mag-apo chikos nga di junil jack paun. Bawog na kina lisuran sa tanan kanina siguro kahimtang nga. Uluri na anak ayun ilang pas. Pag-uwi ng bahay, naghahanda na si Vic Vic ng kanilang pananghalian. Madi ko maglisod ba inag ka ng manghugas ko, maglutog, sudan kay ug habog ko no maglisod ko. Sa sahig lang siya nagluluto. At kumakain. Kaura. Kasal na rin. Anak. Pinaliguan na rin niya si RR. At tinuruan ng takdang aralin. Wow, na maguribo, kay upaw na na. Matapos sa kag-school, unsa man imong gusto na work? Pulis. Huwag na yung masud sa bay. Ang
gihapon. Mamunta ang pangarap ni aral ka na untang makaman sa eskwela. Kung makapili ako, di ko ko musugot og disable kay ngano kina gajud lisuran kana magkuan maghatod ko sa akong anak. Normal naman daw ipinanganak si Vic Vic, pero nung mag-iisang taong gulang na siya, itinulak daw siya ng kanyang pinsan sa hagdan. Sa hagdan dusik ang kaingon jud ang amahan nga mamatay ko kay ngano uray mulihok na ngano. Mula noon, hindi na siya maayos na nakakalakad at naging tampulan pa ng tukso. Sakit. Gusto ka mahalin ayaw na nila. Okay ka ng mga to ko kasada ka sabaan ko. 50-50 imong kinabuhi pag disable ka. Mura kag lisod. Ani ingon ang amahan nga adyaw na ra mag-eskwela kung saon man ako pagkabuhi ug wa na ka. Mo tong eskwela ko. Nagkaroon naman daw siya noon ng mga nobyo, pero madalas hindi raw siya tanggap ng mga pamilya nito. Hanggang kinalaunan, nakatagpo siya ng tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kinakasama niya ngayon na si Arnel. Manginaot unta ko sa tanan akong naagian nga uyab, lahi ko unta si Jang. Hanggang nabiyayaan sila ng anak, si RR. Mojo ang gipangadyo sa Ginoo bisag isa kay bawd ko ma mga lisod jud para na kay nga nanganak way snack nang mag-CR ko way mapili na ang anak ako ra usa. Diya ka nang magtimpla og gatas maghugos ko sa bata. Ingnon ka sa imo ka ng center nga. Uy Vic, nga nang magjama-jama magkagpanganak nga sa imong kahintang wa na raman ta kagapaanak ang giingnan sila nga ug ingana nga ija jung ihatag si Jana ho aho ju si Ja ug di ko malipay ba og Pasko di ba parang sa akong kahimtang diha na si Jana unsay ang anak ka ma gusto ko na tay star mo may nakabag-o na ho. Dahil 100 to 150 pesos lang kada araw ang kinikita ni Arnel sa pagkakarpintero, tumutulong na rin si Vic Vic sa kanyang mister. Tumatanggap ng labada, ng hihilot, nagpapakete ng bawang at chlorine. Para makabound ko. Replete. Si RR, minamasahe ang pagod niyang ina. Ibigay ko lahat yung buhay ko para sa anak ko. Ganyan ko talaga sa kamahal. Higit pa sa buhay ko. Ma, I love you. Dili ka anad nga wala si Mama Dugay? Lubos ano uli. Dili ka anad kung Dugay mo uli si Mama? Para malaman ang tunay na kondisyon ni Vic Vic, sa unang pagkakataon, matapos ang mahigit 4 na dekada, sinamahan siya ng aming team sa isang espesyalista. Diri sakit imong diri? Dani na dani. Diri dapit. Ayon sa internist na si Dr. Danilo Labasan, si Vic Vic merong paralytic polio. Severe form of polio transmitted via oral fecal. Ibig sabihin, merong poliovirus doon sa ininom or kinain mo. Based sa history niya kasi wala siyang immunization. More likely at risk siya because wala siyang bakuna sa oral polio vaccine. Common kasi sa mga bata. So since childhood pa lang, naapektuhan talaga si ma'am. Ang paralytic polio naman kasi wala siyang cure. At wala raw ritong kinalaman ang pagkakahulog niya sa hagdan nung siya'y bata pa. Ang polio kasi nakakahawa, pero it's a preventable disease. Ini-emphasize namin ang kahalagahan ng pagpapabakuna, hindi lang ng mga bata, actually kahit mga matatanda po. Samantala, naghanda kami ng munting sorpresa para kay Vic Vic. Sa tulong ng isang private institution, hinandugan namin siya ng wheelchair. Mga pamaskong regalo po para sa inyo. Ito po yung wheelchair po para sa inyo. Ayan, may po dito. Ako na set. Okay, sige. Okay, hindi ko kapawas. Yan! Nalipay ko na ko. Nanan ako yung wheelchair nga yan. Ako mag-isot. Iska. Nalipay ko.
At upang hindi na niya problemahin pa ang pag-aaral ng kanyang anak, binigyan siya ng scholarship ng provincial government ng Bohol, pati na ng munisipyo ng Gindulman. Sagot na nila ang pag-aaral ni RR ng high school at college. Sa tanan nga ni tabang na ho. Salamat sa adjog dako. Kay tiguwang naman ko. Hinanaho kaya mang lapa. Mo nang manikamot ko kay para di po si Japa mapareha na hong ma'am nga way grado gali. Kahit sinong ina, titindig at gagapang. Mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang kanyang anak.